Good evening everyone and happy New Year! Welcome back ulit sa aking channel, no? Ngayon, pag-usapan naman natin, ano daw ba yung pinakamahirap kong naranasan bilang isang pasyenteng na-diagnose ng hypo. Diagnose ako ng hypothyroidism after kong maray way back 2023 ng Abril, okay? So, yun. Yun na yung pinakang diagnosis ni Doc na okay, hypo ka na, no? Kailangan mo nang mag-take ng levothyroxine. So, ang tanong, saan ba ako nahirapan? Sang part ako nahirapan noong nag-uumpisa yung pagiging hypo ko? Okay, sagutin natin. Nag-start akong mahirapan nung bagong panganak yung wife ko. Cesarean yung wife ko eh. Ngayon, ang nangyari ganito. Yung anak ko kasi, di syempre, inuwi na namin sa bahay, newborn. Nahirapan kami dahil tamad pa siyang dumede sa mami niya. As in, ngayon, ang ginagawa namin, kinokolek namin yung breast milk ni Mrs. Tapos, dinadropper ko, pinapainom ko kay baby. Every 2 hours po yun. Okay? Every 2 hours, so kailangan ko mag-alarm. Andyan yung gigising ka ng alas 12 ng madaling araw, alas 2, kasama na yung pagpapalit mo ng diaper. And alam naman natin, pagka hypothyroid, kalaban natin dyan yung sobrang antukin at yung low energy, no? So, hirap na hirap ako noon. Kasi nga, as in, kailangan mong tutukan. Alam naman natin lahat yan na pag may newborn ka or may talagang maliit ka, talagang tutok tayo. But again, with hypothyroidism, it's a different level. Okay? Panibagong ano siya eh. Parang hindi lang basta antok. Kailangan mo kasing maging pulido. Kailangan mong maging maayos para sa anak mo. And syempre, first time daddy ako. First time tatay. No? Well, alam ko naman yung gagawin. But again, syempre, andyan pa rin yung paano ba to, sisilipin ko yung diaper nito kasi nga baka may pupu o kaya basa na, gano'n, no? So, doon ako hirap na hirap. No? Ito yung baby ko na newborn noon. Ayan, magtatatlong taon na ngayon yan. Sobrang kulit, no? So, andyan yung iiyak siya. Kailangan mong buhatin sa madaling araw. Tapos, kakapain mo lagi yung diaper. Kasi nga, syempre, umiiwas tayo. Baka magkaroon ng infection. Mababad yung puwet niya at saka yung ari niya sa basang diaper, no? So, yun yung mga iniiwasan nating mangyari. So, syempre tayo, talagang, ano bang gagawin ko? Ganyan-ganyan pa tayo nun eh, no? So, awa ng Diyos, nakaraos naman, no? But again, it's a different level for me. Talagang nahirapan ako. Hindi lang basta puyat ka na sobrang inaantok, pero andyan yung tipong gusto mong pumikit. Gusto mong pumikit na lang na sabihin mong time out muna. Pero syempre, hindi naman po pwede yun. No, minsan nakaw sleep o yung tinatawag nating power nap, 15 minutes, 20 minutes, magre-ring na naman yung alarm mo. Kukunin mo na naman yung milk niya kasi dropper ang gamit ko noon. So, bibigyan mo siya. Tapos parang, kung hindi ako nagkakamali noon, parang mga pinaiinom ko sa kanya noon, mga around 10 ml. Tama ba? Hindi ko na maalala eh. Yun yung dinadropper ko, no? So, every 2 hours kailangan niyan dumede. Ang explanation ni pediatrician, kasi po pwedeng bumagsak yung blood sugar ng bata. No? Kasi hindi pa stable eh. No? Newborn pa. Tapos yun, hindi naman doon natatapos lang yung araw mo. Marami ka pa rin gagawin. 'Di ba? Lalo na pag dumating na yung morning, kailangan mo na siyang paarawan. Tapos, magpe-prepare ka ng gagawin mo or ng kakainin yon as a family. Tapos, kailangan mo rin maglinis. No? Kasi nga, kailangan mong alalayan yung wife mo dahil CS siya. Andyan yung papalitan mo, yung gasa niya sa may tahi. Tapos kailangan mo alalayan din siya tumayo. Kasi nga, sobrang hirap ng CS. Na nahirapan ako dito sa tawag dito yung paggawa ko ng grades. Kasi that time, finals yun eh. Ano? Tapos na mag-exam yung mga estudyante ko sa college. So, I don't know, ginagawa ko naman siya dati, pero na-challenge ako yung pag-check ng grades,
tapos yung pag-i-encode, no? Kasi siguro dahil tinatamad nga ako, low energy din ako, no? So medyo nahirapan ako dun sa part na yun. Siguro naghalo-halo na rin dahil puyat, pagod, antok, ayan, no? So doon ako nahirapan. Tapos syempre, as a professor, kailangan ko ring i-maintain yung yung standard, 'di ba? Ng subject, ng institution. Andyan yung decision making mo na kailangan firm ka. Talagang hindi hindi siya po pwedeng pabago-bago ka, no? So isa sa mga naging challenge ko rin 'yan. Tapos andyan din yung mga bata, no, na nakikiusap kasi sorry to mention this, may mga bumagsak rin sa subject ko, no? But again, sabi ko nga sa inyo, kailangan ko ring i-maintain yung integrity at saka yung standard ng institution. Hindi po pwedeng ipapasakita because of awa, no? So talagang naging challenge sa akin yun na okay, andyan yung pagiging emotional mo rin dahil nga hypothyroid ka kasama sa sintomas yun. No? So, kailangan hindi ka maapektuhan nun. Tapos, ayun nga, syempre, kailangan ko rin i-maintain yung pagiging professional ko, no? Hindi naman po pwedeng sige ka lang ng sige na porket pagod ka or porket puyat ka, maaapektuhan na yung trabaho mo, no? Of course, hindi po pwede yun. So, yun yung mini-maintain ko noon as in para akong nagdo-double effort para lang magampanan ko yung pagiging father ko, asawa ko, pagiging professor, no? Talagang doble-doble yung ginagawa ko. Hindi ka po pwedeng tamarin, hindi ka po pwedeng antukin. Pero syempre, sabi ko nga sa inyo, no, kahit sa mga nakarang video ko, andun yung mga nakaw sleep ko kahit sa office. Alam mo, ay break time, may mga pagkakataon na isinasakripisyo ko na lang yung lunch ko, yung time ko. Minsan, hindi mo na ako kakain, magnanap na lang ako, no? So, yun yung isa talaga sa mga mahihirap na pinagdaanan ko nung bagong diagnose pa ako. Kung tatanungin nyo naman, gaano ba ako katagal na no, gumigising ng madaling araw para i-check yung baby namin, siguro mga 1 buwan mahigit din. Kasi, nung mga 2 months na tong anak namin, marunong na siyang dumede sa mami niya. No, hindi na ako nagda-dropper sa kanya. Diretso na sa mami niya, no. So, pero syempre, andun pa rin yung pag-alalay mo sa wife mo at saka dito sa bata. Kailangan mo pa rin i-check yung diaper niya, baka basa. Tapos yung wife mo, ganun din. Lalo na kung no, gusto magwiwi, o di tatabihan ko muna yung baby, ganun. Hindi ko tinatabihan yung baby kasi baka madaganan ko. Tapos may pagkakataon na sobrang lakas kong humilik, nagigising. O di kami lahat gising. No, so ganun lang. So, medyo mahirap kung sasariwain ko ngayon. 3 taon na rin pala halos, no? Pero, awa ng Diyos, nalampasan naman. Kaya kung tatanungin nyo sa akin na nahirapan ba ako sa hypo, sabi nung iba, sir, parang wala ka namang hypo, parang wala ka namang thyroid problem. Well, meron. And hindi siya, for me, hindi siya basta-basta, no? Talagang nahirapan din ako. Awa ng Diyos, talagang sinusunod ko lang yung dapat, kaya nakokontrol, no? Pero syempre, andyan yung mga pagkakataon talaga na tinatawag ko yung wife ko na ikaw muna, saglit lang, nap lang ako kahit 30 minutes or 1 hour. So, may mga ganon, may mga nakaw sleep talaga. Importante naman doon yung teamwork nyo na mag-asawa para sa bata, para sa family nyo, no? Tapos, imbis na saktuhan lang yung oras ko, ang ginagawa ko talaga, for example, ngayong gabi, ang ginagawa ko, niluluto ko na yung ulam namin. Halimbawa, magluluto na ako ng kaldereta. O kaya magluluto na ako ng tawag dito ng paksiw na isda. Para kinabukasan, hindi ko na siya gagawin. May ulam na kami, sinaing na lang. So ganun. So dinidiskartehan ko na lang, at least hindi na tayo kumakain ng oras. Yung focus ko sa bata na lang. O ganun. Kasi nga, ang diskarte lang din, pagkatulog yung baby, sinusundutan ko na rin ng tulog. Nasa crib yung baby, nandito ako sa may sofa. No? So, ganun na lang yung ginagawa ko. So, tulog siya, tulog din ako.
Okay? So, umiyak man siya, magigising agad ako. No? So, ganun lang. Nadidiskartehan naman. So, paano guys, no? Medyo balik tanaw lang ako sa nakaraan, no? Sa pagiging hypo. Awa ng Diyos, ito naman tayo ngayon. Malakas, no? Tuloy-tuloy lang. Wala naman tayong magagawa. Ang importante, buhay tayo, malakas tayo. Alright? So, paano? Happy New Year everyone and maraming salamat po sa suporta. God bless and mabuhay po tayong lahat.